3, sabi niya rito, and every man that hath this hope in him purified himself even as he is pure. Referring to the second coming of the Lord Jesus Christ in the minds of these people to set up His kingdom. Subalit alalahanin natin mga kapatid, na si Kristo ay nag-set up na ng kingdom sa puso ng bawat isang mga mananampalataya. Sinasabi niya roon, makita natin sa Luke chapter 17, verse 21. Sabi rito sa atin ng ating Panginoong Kristo, Luke 17, verse 21. Ito ang kanyang binanggit. Sabi niya, neither shall they say, no here or no there. For behold, the kingdom of God is within you. Sabi niya, wala doon, wala rito, narito, sabi niya. The kingdom of God is within you. Ibig sabihin, mga kapatid, ang katotohanan ito ay ang sino mang tumanggap sa kay Kristo Isos bilang kanyang sariling tagapagligtas. Sabi riyan, ang banal na Espiritu ay naging templo, ang kanyang katawan ay naging templo ng banal na Espiritu. At kung siya, if he will let God to be the authority of his life, in a sense, he is recognizing that God is the King, or Jesus is the King, and the kingdom of heaven, or the kingdom of God is in him. Sa isang salita, mga kapatid, kung ang sino mang nagpapasakop sa authority ng Panginoong Kristo sa kanyang buhay, yan ay parang isang pakahulugan na kinikilala niya ang Panginoong Kristo bilang kanyang hari at naghahari sa kanyang buhay, at ang kaharian ng Diyos ay naroon sa kanya. At dito, kaya malimit na sinasabi ng ating Panginoong Kristo na panatilihin ang paghari na yan na isang Panginoong Kristo na manatiling hari siya sa buhay ng mga mananampalataya ng kanyang mga mananampalataya. Kaya sinasabi niya, but seek ye first the kingdom of God. Hindi ibig sabihin na wala pang kingdom. Kundi ang kingdom ay naroon na sa sino man kumilala, at lalo na, mga kapatid, na ibinibigay nila ang buong authority ng kanilang buhay sa ating Panginoong Kristo, recognizing that Christ is our King, or their King, and His kingdom is within them, and Christ is the King. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Kristo, keeps on reminding us to seek first the kingdom of God. That is our very priority in life. And His righteousness, that is our living in purity. Anong sunod dito? Ang resulta nito, and all these things shall be added unto us. Mga kapatid, there will be peace, resulta ng kingdom na yan sa ating mga buhay. There will be joy, resulta ng kingdom na yan. There will be the knowledge of the Lord, resulta ng kingdom na yan. At ang kingdom na yan, bilang mga tauhan, bilang mga tao ng kingdom, we must and we should conduct ourselves as citizens of that kingdom. Masasabi natin ang panalangin ito na sinasabi ng Panginoon. Sabi niya na ituro niya sa kanyang mga disciples, sabi niya, thy kingdom come, at dumating na nga ito. He is not referring to the literal kingdom na isisit up niya rito sa lupang ito. He is referring to you and me na kumikilala sa kingship ng ating Panginoong Kristo. Ang kingdom na yan ay naroon sa atin. Sabi niya, Luke 17, verse 21, neither shall they say, no here or no there. For behold, the kingdom of God is within you. Sabi niya, hindi dapat sabihin na naroon o narito. Kundi sabi rito, ang kaharian, sabi niya, tingnan ninyo, behold, the kingdom of God is within you, in which Christ is the King. Now, ang tanong, naging anak tayo ng Diyos. Ang Diyos ang Ama natin sa langit. Siya ang kumakalinga sa atin. Ang tanong, si Kristo ba ang hari ng ating mga buhay?
o tayo pa rin ang hari ng ating mga buhay? Si Kristo ba ang siyang nagmamanage ng ating mga buhay? O tayo pa rin ang nagmamanage sa ating mga buhay? Sabi ng salita ng Diyos, sabi niya, for ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body. Sabi niya, which are Christ. For ye are not your own. Sabi mo kita yan. 1 Corinthians, chapter 2 Corinthians, chapter 6 or chapter 7. Saan ko ba nakita niyo? Sabi niya, for ye are not your own, for ye are bought with a price. Dito tayo magtatapos sa mga bahagi ito ng kasulatan ng Abdel. Saan ko ba nakita yan? 1 Corinthians chapter 6. Chapter 6, sabi niya rito, verse 19, what know ye not that your body is the temple, 2 Corinthians chapter 6, verse 19. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. For ye are both with a price, therefore glorify God in your body and your spirit, which belongs to God. Ulitin natin ang verse 19. What know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and you are not your own. You do not belong to yourself. You belong to God. Kaya mga kapatid, sa lahat ng ating mga lakad, sabi nga ng Panginoon, in all your ways, acknowledge Him. Ang hindi natin pag-acknowledge sa ating Panginoon sa Kristo ay nangangahulugan lamang na we are still our own. We are still ourselves. Kaya nga, dyan tayo kuminsan ang mga buhay natin ay nagkakawindang-windang sapagkat we do not prioritize and we do not recognize and we do not acknowledge God or the Lord Jesus Christ to be the guide and the protector and everything that will be in our lives. Sabi nga rito, bilang hari, atin siyang kilalanin at atin siyang sambahin at atin siyang i-acknowledge at i-recognize na ating hari ang ating mga buhay. Can we pray the Lord's Prayer? Halimbawa, ipanalangin mo ang prayer na ito. Kaya ba? Kaya ba natin ipanalangin ito? Kaya ba natin sundin ito? Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth, as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever and ever. Amen. Jesus Christ wants to establish His family sa atin. Nais niya maging kapamilya. Sa puso tayo, kapamilya. Ikaw ba'y nasa pamilya ng Diyos? Okay, kung ikaw ay nasa pamilya ng Diyos, si Kristo Jesus ba ang hari ng buhay mo? O hindi? Gawin mo siyang hari ng buhay mo. Kung ikaw ay hindi paligtas, hindi mo alam kung saan patungo ang kaluluwa mo, kung bawian ka ng buhay. Kilalanin mo si Kristo Jesus bilang sarili mong tagapagligtas. Pag hindi mo kilalanin si Kristo Jesus na tagapagligtas mo, alam natin lahat, hindi naman si Mama Mary natakot sa cross. Hindi naman kung sino dyan, kundi si Kristo Jesus. Kilalanin mo siya, tanggapin mo siya, panampalatayan mo siya. Buksan mo ang puso mo sa Kanya, anyayaan mo siya na maging tagapagligtas mo ngayon. Pag hindi mo nagawa yan, pag ikaw ay mamatay, siguradong hindi ka papunta sa langit, papunta ka sa impyerno. Tayong lahat ay yumuko at manalangin.